nakakagulat kasi napakadami at ang lalaki pa. Sa isang barangay sa Samar, may mga ingay daw na kapitbahay. Living rent-free ng araw ang mga ito. At kung minsan, hindi pa rin maiwasang makaperwisyo. Sabi nga ng tiga rito na medyo matagal na daw itong paniki na ito na naninirahan sa puno. Tingnan nyo naman guys, kung gaano ito kalalaki. Paano nga ba namumuhay ang mga residente kasama mga kapitbahay nilang paniki? Ang talk of the town ng mga paniki na ispatan daw sa Yabong, Samar. Pinuntahan ko nga dito yung mismong puno. Kuha ito ng turistang si Lol Rich nang mapadaan siya sa barangay Maligaya. Naging maligaya rin kaya siya nung nakita mga ito? Yung una ko naging reaksyon talaga, nakakagulat kasi napakadami at ang lalaki pa. Kaya na-curious sa talaga ako. Sa pagtataya ni Dolrich, may more than 200 na paniki daw ang makikita sa lugar. Sa unang tingin nga parang mga ibon lang. Pero kapag nilapitan mo nga ito, mga naglalakihang paniki po pala ito nagsisiliparan. Nakita ko nga dito yung ilang mga paniki na kasing lalaki ng mga pusa. Isang higanting paniki yan, nakasalubong nyo. Oo. Pag nakasalubong nyo, anong gusto nyo sabihin sa kanya? Ay, lumayak ka sa akin! Kasama si Dolrich, binisita namin ang tirahan ng mga paniki sa barangay Maligaya. At ayun, naabutan namin silang nagpapahinga. Pag madaling araw, mga 4 o'clock, maingay na sila. Pero maya-maya lang, ang mga kapitbahay nilang paniki biglang nagsiliparan. Ito ang twist. Hindi raw sila tulad ng ibang mga paniki. Hindi na sila sa kuweba nakatira. Minsan, nasa likod bahay nyo lang sila. Dahil ng mga ito, makikita nakasabit ng patiwarik sa tuktok ng mga puno sa Samar. Isang tagpo na ikinamot ulo minsan ng residenteng si Mary Grace. Natutulog yung baby ko, tapos pag nagsisiliparan sila, naingayan yung baby ko kaya nagigising siya. Hindi makatulog ng maayos. Pag nagsisiliparan kasi sila, dumudumi rin kasi kaya nakakaperwisyo rin yung dumi nila. Napupunta sa mga damit na sinampay. Ayon sa mga opisyal ng barangay Maligaya, matagal na raw ang mga paniki sa kanilang lugar. Siguro mga 15 years. Minsan palitan niya ng pisto, minsan doon sa may Purok 4, minsan dito sa may Purok 1. Ayon sa eksperto, ang mga ito'y posibleng isang uri ng paniki na tinatawag ding flying fox. Yung wingspan niya, siguro mga 5 to 6 feet, tumitimbang ng less than 2 kilos. Ang mga flying fox sa Pilipinas ay hindi talaga pamilya ng fox, kundi higanting paniki mula sa pamilyang Theropodidae. Tinawag itong flying fox dahil mukhang aso o maliit na fox. Mahaba ang nguso, malalaki ang mga mata at makakapal ang balahibo. Dami mong alam, Kuya Kim! Ito ang twist. Hindi raw sila tulad ng ibang mga paniki. Most common na bats na nalalaman natin, nakarely sila sa echolocation. Ang mga flying fox, iba. Matalas ang kanilang mga mata at nakikita nila, especially sa gabi, dahil sila nocturnal. At nag-navigate sila using yung kanilang mga mata. Sa pakikipag-usap namin sa mga residente, ang reklamo nila sa paniki sa una lang naman daw. Dahil habang tumatagal, napapansin nilang hindi lang pala ito basta nakikitira. May nadudulot din pala ito kabutihan sa kanilang pamumuhay. Kakaliw sa tao. Palaging pumupunta dito yung mga turista. Marami yung nagbibidyo. May mahalagang papel din na ginagampanan ng mga paniki sa kalikasan. Sila kinikilala rin natin ng mga seed disperser. Sila pagka naghanap ng mga bunga, kinakain nila yan. At yung mga bunga, sometimes dinadala niya yan at nalalaglag. Doon tumutubo yung kanilang, should I say, mga bagong sibol na mga halaman at maaring maging puno eventually. Paano naman kaya namumuhay ang mga paniking ito sa kanilang lugar? Doon sa vicinity, yun ang pinakamalapit na roosting site na conducive para sa kanila, yung dami nila. At yung yung yabong ng mga branches, suitable para makakapit sila ng maigi. Dapat pangalagaan natin dahil kukunti na sila. At hindi dapat sinasaktan o basta-basta pinapatay. Dahil merong umiiral na batas na nagpoprotekta sa kanya. Kung may maghahunting dyan, sinusumbong namin doon sa nakakatas. Kaya dinar kung meron man nagpumupunta dyan. Sa huli, siguradong hindi lang ang mga residente ang masaya sa barangay Maligaya.
pati ang mga kapitbahay nilang paniki. Ang dami mong alam, Kuya Kim.